si Itay? Oo, anak. Namimiss ko ang tatay mo. Inay, bakit kailangan mamatay si Itay? Salbahe ang mga ISIS na yan. Gaganti ako sa mga ISIS na yan. Paglaki ko, mag-aaral akong gumagil at papatayin ko sila isa-isa. Mga salbahe sila! Dapat sa kanila, pagilin! Mga salbahe sila! Salbahe! Kinawawa nila ang tatay ko! Anak, huwag mo isipin yan. Hindi magugustuhan niya ng tatay mo. Isipin mo na lang, kasama na siya ng Diyos ngayon. Diyos? Hindi ko rin siya gusto! Pinabayaan niya mamatay ang tatay ko! Salbay ang Diyos na yan! Kinuha niya ang tatay ko! Salbay ang Diyos! Salbay siya! Huwag mo sabihin yan. Ayaw yan ng tatay mo. Gusto niya mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Ayaw niya magiganti ka sa pagkamatay niya. Paano mo nalaman yan, Inay? Hindi ko pa naririnig kay Itay yan. Heto, dinala ni Ninong Dante mo sa akin. Mga liham ng tatay sa akin. At marami din para sa'yo. Sulat ni tatay? Basahin mo nga, Inay. Gusto kong malaman ang mga sinabi ni Itay. Sandali. At bubuksan ko ang liham ni tatay mo. Pinakamamahal kong Diyos. Maraming salamat sa masasayang araw ng ating pagsasama. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng todo-todo, nang higit pa sa aking buhay. Pasensya ka na dahil nauna na ako sa'yo eh. Ang dami ko pa sanang pangarap gawin sa buhay, nakasama ka. Ngunit, wala eh. Hindi ito ang aking kapalaran. Bahala ka na sa pagpapalaki ng matuwid kay Raul ha. Alam kong kaya mo yan, basta't may gabay ka ng Panginoon. Ituro mo sa Kanya ang magmahal sa Diyos at palaging pagbabasa ng Biblia upang makilala niya si Jesucristo. Pag-aralan niya ang natutunan natin sa Bible study na ang bagong tipan ay konektado at nakakubli lamang sa lumang tipan. At ang lumang tipan ay pinapakita sa bagong tipan. Hindi ba? Ayon sa pinag-aaralan natin yan, typology ang tawag dito. Pero, ipadama mo rin sa kanyang walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa tao. Kahit ilang beses nagkasala ang tao, palagi pa rin siyang namamagitan upang sagutin tayo. Sa katunayan, maraming kasunduan, tipan, o covenants ang ginawa ng Diyos para sa ating kapakanan. At dyan tayo naantig, hindi ba? Bigla natin lubos na naintindihan ang awa ng Diyos sa tao. Abay, hindi lamang pala si Adan ang nagkasala sa Diyos ng matindi. Maging si Noah, Abraham, Moses, at David din pala. Alam mo, mahal, tuwing namimiss ko kayo, inaalala ko lang lahat ng mga natutunan natin sa Bible study at gumiginawa uli ang pakiramdam ko. Sa'yo naman, anak, pinakamamahal kong Raul. Alam kong pag binasa mo, ang liham na ito ay wala na ako sa mundong ito. Pero huwag kang mag-alala, anak. Dahil nasa piling na ako ng Panginoon at masaya na ako dito. Alam mo, kahit nandito ako sa langit, babantayan pa rin kita. Kaya lang hindi na katulad ng dati na palagi tayo naglalaro. Alam mo, anak, madami akong gustong ituro sa iyo eh. Magbisikleta, mag-swimming, kung papaano mag-alaga ng aso. Pasensya ka na at hindi ko na may tuturo sa iyo ang mga ito. Pero kahit ganun pa man, mayroon akong pwedeng mas magandang maituro sa iyo. At sa tingin ko, tutulungan ako ng inay mo dito. Anak, gusto kong malaman mo na mahal ka ng Diyos, ha? At kahit ano man ang maging problema, kailangan magpari ka sa Kanya. At alam kong papakinggan ka niya. Siyempre, di ba, alam kong good boy ka. Palagi mong basahin ang mga sulat ko sa iyo, ha? Dahil sa pamamagitan nito, makakapaglaro pa rin tayo. Siyempre, hindi lang dapat ang mga sulat ko ang dapat mong basahin, anak. Dapat mo ring matutunang basahin ang dahilan kung bakit matapang ang tatay at bakit pasaya tayo ng nanay mo.
magpaturo ka sa nanay mo na basahin ang Biblia. Dito mo malalaman na mahal ka ng Diyos at hindi niya kayo pababayaan ng inay mo. Ang Biblia ay love letter ni God sa'yo, anak. Alam mo, siya ang gumawa sa lahat. Lalo na sa atin dahil mahal niya tayo.